Ano yung mga pwedeng i-update dito sa SSS account natin online? I highly recommend na pag OFW ka na nasa Pinas pa lang, i-update mo yung mga government accounts mo, especially yung SSS, bago ka umalis ng bansa. Para masigurado lang natin na pag nasa ibang bansa ka na, is ma-access mo yung SSS account mo, especially yung pagbayad ng contributions natin. Okay, so umpisa na muna natin dito. Mag-open ka ng Google Chrome, tapos i-search mo na lang is SSS login or i-type mo to sa address bar or bago mo itap tong my SSS is dapat ayan yung website na makikita mo, member.sss.gov.ph. So itap mo lang yan. Ilagay mo na yung login details mo dito sa SSS portal, yung user ID and password, then tap mo na yung sign in. Bago ka umalis ng bansa, so make sure activated yung dalawa, yung time-based one-time PIN and updated yung mobile number mo dito at nakakapag-login ka. Kung ito lang yung naka-register sa'yo, yung mobile number na nandito, kung hawak mo pa naman, so kung and gusto mong palitan, pwede natin palitan yan dito sa loob ng SSS account natin. Pero kung wala ka ng time-based one-time password, tapos yung mobile number na nandito is hindi mo na rin hawak, so mapapalitan mo lang yan, yung registered mobile number, dun sa SSS branch. Tapos hihingi ka ng E4 form, meron available na E4 form sa SSS branch, i-fill out mo yun, tapos submit mo sa SSS agent. So pag na-update na ni SSS agent ng ginagamit mong mobile number, pag maglalagin ka na ulit dito, is papasok na yung OTP dun sa ginagamit mong mobile number. Okay, so pag nakapag-login na tayo, so dito sa homepage ng SSS account mo, tap mo yung tatlong dash sa top left. Tap mo lang yung member information, tapos dito tayo pupunta sa member details. Lalabas na yung personal information natin dito. Ito bali yung hawak na record ng SSS. Kung meron mga outdated dyan, dapat ayusin natin. And syempre, limited lang yung pwede natin ma-update online. So pag itap lang muna natin yung update information. Tapos lalabas na yan. Bali ang pwede lang natin ma-update online is yung mailing address. Tapos ayan, katulad nito, telephone number, mobile number at saka email address. Okay? Pagdating sa mobile number at saka sa email address, mapapalitan mo lang yan kung nakakapag-login ka dito sa SSS. Pero kung nag-expire yung or na-deactivate yung SIM card, hindi mo na na-recover, kailangan mong pumunta ng SSS branch para ma-update yung mobile number. So, eto na. So, yung mailing address, i-update ko kasi dapat updated lahat ng personal information natin sa mga record ng mga government accounts natin like SSS. So, dito, papalitan ko ngayon yung mailing address ng um, kung saan ako ngayon lagi, sa Pampanga. So, yan yung nilagay ko dito. Tapos sa foreign address, may nakalagay na yung address ko sa Damam, iiwan ko na blanco yan para mabura. Tapos naman yung telephone number, wala naman akong landline. Sa mobile number is papalitan ko din yung ginagamit ko ngayon. Dalawa yung SIM card ko pero ginamit ko lang siya dahil nawala yung main number ko. Pero since na-recover ko na yung main number ko, ibabalik ko na ulit dito sa main number ko, yung SSS registered number. Tapos sa email address, yun pa rin naman. Halos lahat ng mga accounts ko, bank accounts, government accounts, isang email lang lahat yan. Pag okay na lahat, so tap mo na lang yung submit sa ilalim. Tapos may confirmation lang, then tap na ulit natin yung submit dito kung okay lahat. Tapos, ayan, medyo hindi pa okay kasi ang sabi dito, mag-email sila or magsasend sila ng text message after 3 working days para tapos kakailanganin ko pa yatang i-confirm yung pagpalit ng personal information na ginawa ko dito sa SSS online. Tapos pag na-confirm ko yung pagbabago dun sa account ko, magre-reflect yun sa record after 2 banking days ulit. Ini-inform ko lang din dito na dapat chine-check mo rin yung spam or junk folder ng Gmail account mo just to make sure na ma-receive mo yung email na manggagaling sa SSS para sa confirmation na yan. Okay, so punta naman tayo sa mga personal information na need natin baguhin na hindi natin mapalitan sa SSS online. So, pwede natin i-search yung E4 form SSS tapos makikita natin tong member data change request. So, itap lang natin to. Make sure lang na ang website is sss.gov.ph. Walang ibang website. Ito yung itsura ng E4 form. Para pagdating mo doon is handa ka na kagad, alam mo na isusulat mo o kaya
pwede mong i-download yung E4 form mula dito sa phone mo, tapos ipaprint mo, at saka mo isulat para pagdating mo doon is pipila ka na lang kaagad. Okay, so dito, kunwari, wala kang access dun sa SSS account mo, na-deactivate yung SIM card mo, hindi mo na na-recover, tapos yung email address, wala ka ng access. So, dito, i-fill out mo yung bandang taas, lahat ng mga nandyan is ilagay mo yung SSS number, full name, TIN, full name, address, tapos itong dilaw, importante to. Yung dilaw, mobile number, at saka yung email address, yan yung lalagyan mo. Kung ano yung updated. Tapos, in case na may mga babaguhin ka, lagyan mo lang yan. Pero ito yung isang critical. Updating of contact information, lagyan mo ng check yung email address, lagyan mo rin ng check yung mobile number. Okay. Pagdating naman sa disbursement account, so ilagay mo na rito yung, lagyan mo ng check yung updating of bank information. Tapos, may tatlong row dito. Benefits, loans, at saka peso fund. So, kung gusto mong lahat ng yan, kunyari mga pension, loans mo is pumasok dun sa bank account na ginagamit mo, lagyan mo ng check yung tatlo na yan, tapos lagay mo yung bank name, kunyari GCash. So, lagay mo sa tatlong row na yan, GCash, 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 tapos ilagay mo na rito yung mobile number. Para hindi mo na kailangan kumuha ng My SSS card or yung UMID ATMP card na medyo nonsense, kasi mas magandang doon na lang pumasok sa GCash mo para mas convenient sa iyo kasi lagi mo naman ginagamit yung sarili mong bank account. Doon naman sa mga temporary pa yung SSS, kung gusto niyo gawing permanent, andito lang din sa E4 form. So, i-fill out niyo yun nandiyan sa taas, tapos lagyan niyo ng check yung nandito. Tapos, maganda ka lang din ng valid ID or supporting documents para maging permanent na yung SSS nyo. Tapos, ito, isang critical information din na dapat laging updated. Beneficiary or yung dependents natin. Ilagay mo yung full name nila. Make sure tama yung spelling, tama yung format ng last name, middle name, at saka suffix. Tapos, kung ano yung relationship mo doon, at saka yung mga birthday nila. Make sure tama. Tapos, double check mo lang dito kung ipapasok mo ba yung beneficiary na to o i-delete mo dun sa beneficiary mo. Just in case na baka malito ka, pagdating sa E4 form, yung pag-fill out na ito, hindi naman kailangan lahat is lagyan mo. Dito lang sa part 1, bandang taas, yung letter A, yan yung lalagyan mo lahat. Mula sa SSS number hanggang sa email address, contact number, lahat ilalagay mo dito. Pero pagdating dito sa B, mula dito pailalim, hindi naman obligadong lahat kasi nakadepende na kung may papalitan ka o hindi. Kunyari dito sa una, change of membership type. Kung okay naman yung membership mo, kahit wag mo na lagyan. Tapos dito naman sa correction of name, kung last name lang yung may problema, yun lang yung lalagay mo. So ilalagay mo yung dating apelyido mo, tapos ilalagay mo na rito yung tamang apelyido mo. Yung iba naman may problema sa date of birth. Kung yun lang naman, so yun lang ilalagay, yun lang yung i-fill out mo rito. Tapos yung iba, civil status, yan, from married to single, single to married. So, yun lang. Pagdating naman sa mga requirements, so, eto naman. So, siguro, i-screenshot mo na lang, o kaya, i-download mo yung E4 form, nasa page 2 to. Tapos, ayan. Pagdating sa mga pag-update ng personal information, nakalagay sa number 1, birth certificate or passport. So, ikaw nang decision mo na kung alin yung dadalhin mo. Kasi yung birth certificate ang hassle, kasi ang laki. Hindi katulad ng passport na pwede mo isingit sa malaking wallet. Ingatan mo nga lang, iwasan mo mapunit kasi baka ma-offload ka na dahil sa punit sa passport. In case na wala ka nung dalawa na yan, so pwede ka magdala ng any of the two dito or dito. Basta ang rule niya is dapat yung isa dun sa ID na dadalhin mo sa 2 valid IDs is nakalagay yung date of birth mo.